Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter siyam ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagtanong si Shiori Hosoyama kay Tsukasa kung saan ba talaga sila patungo habang nasa kanilang paglalakbay upang labanan ang hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Tsukasa na ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay makalabas agad sa kagubatan at makatakas mula sa nasasakupan ng kaharian ng Retice. Habang nagsasalita si Tsukasa, tahimik na nagmuni-muni si Asahina Kyosuke, na pinaniniwalaan ng kanyang pakiramdam na kung susundan niya si Tsukasa, tiyak na muli niyang makikita si Akira. Naalala niya na matagal na silang magkakakilala ni Tsukasa mula pa noong kindergarten, bagaman hindi sila naging malapit. Lagi namang may tila pagkamuhi si Tsukasa kay Akira, na palaging malamig at walang pakialam sa paligid. Inamin ni Asahina na bihira siyang makisalamuha sa dalawa, hanggang sa isang araw bago sila madala sa mundong ito, nang di inaasahan niyang makita si Akira na nagpa-part-time sa isang construction site. Sa alaala niyang iyon, kinilala niya si Akira at ipinakilala ang sarili, ngunit halos hindi matandaan ni Akira ang pangalan niya. Nag-usat sila ng sandali, kung saan inamin ni Akira na ayaw niyang malaman ng iba, lalo na ng kapatid niyang si Yui. Ipinakita rin ni Asahina ang litrato ng kanyang kapatid na babae, at doon nila natuklasan na ang kanilang mga kapatid na babae ay magkaibigan na pala. Dahil sa kakaibang pagkakataon na yon, nagsimula silang magkalapit at paminsan-minsan ay nag-uusap sa paaralan. Ngayon, pinagsisisihan ni Asahina na hindi niya naipagtanggol si Akira nang ito ay pinaratangang pumatay kay Commander Saran. Noon, lubos siyang naniniwala sa kasinungalingang iyon, kaya't tinalikuran niya si Akira. Hanggang ngayon, iniisip niya kung anong mukha ang ipinakita niya noon kay Akira, malamig at walang tiwala. Bumalik sa kasalukuyan, nilapitan siya ni Tsukasa at tinanong kung bakit siya sumama sa paglalakbay. Tahasan niyang sinabi na gusto niyang makita si Akira muli, at bagamat ikinairita ito ni Tsukasa, ipinunto ni Asahina na sa ilang paraan, magkahawig sila ni Akira. Mariing itinanggi ito ni Tsukasa, ngunit inobserbahan ni Asahina na pareho silang nagdadala ng bigat ng mag-isa, si Akira sa pamamagitan ng pananahimik at pagkawala, at si Tsukasa sa pamamagitan ng pagiging leader at tagapagtanggol ng kanilang mga kaklase. Kahit hindi ito tanggapin ni Tsukasa, kumbinsido si Asahina na may pagkakahawig ang dalawa. Samantala, sa loob ng isang laberinto, magkasama namang nakikipaglaban sina Akira at Amelia sa mga halimaw. Nag-alala si Akira na baka sagabal si Amelia, ngunit pinatunayan niyang mali siya nang gumamit ito ng gravity magic upang talunin ang mga kalaban. Nang magpahinga sila at kumain, ipinakita ni Akira ang kaugalian ng kanyang bansa, ang pagsabi ng itadakimas bilang pasasalamat sa pagkain na ginaya naman ni Amelia. Naging mas personal ang usapan nila, ibinahagi ni Akira ang tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang inang may mahinang kalusugan, ang amang tumakas noong siya ay bata pa, at ang kapatid niyang si Yui na nagsisimula na ring magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Nagpakita ng simpatya si Amelia at ikinuwento ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na halos perpekto at hinahangaan ng lahat. Samantalang siya ay palaging ikinukumpara at kinukulang, ngunit sinabi ni Akira na ang pagiging perpekto ay nangangahulugang wala ng puwang para sa pag-unlad, at na ang mga pagkukulang ang nagbibigay ng pagkakataon para lumago at maging kawili-wili ang isang tao. Nabigla si Amelia sa pananaw na yon, at naalala ni Akira si Tsukasa na palaging nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging perpekto. Nang magpatuloy ang kanilang usapan, nabanggit ni Amelia na may isang bansa na tinatawag na Yamato, na itinatag ng isang naunang bayani, kung saan may bigas at mga sikat na hot spring. Lubos itong ikinatuwa ni Akira, bagaman nagpasya siyang unahin pa rin ang pagpapalakas, at ang layunin niyang maabot ang level 100. Isang mithiin na iniwan sa kanya ni Commander Saran. Nang magpatuloy sila, tinuruan ni Amelia si Akira na huwag umasa lamang sa kanyang mga kasanayan. Pansamantala niyang sinalyuhan ang mga kakayahan ni Akira sa pagtuklas ng panganib, at tinuruan siyang makiramdam at kontrolin ang daloy ng kanyang sariling mahika.
Bagamat nahirapan sa simula, nagtagumpay si Akira at nagawa niyang mapalaya at mapakilos ang kanyang mahika nang hiwalay sa kanyang katawan, isang bagay na sinabi ni Amelia na imposible para sa isang ordinaryong tao. Ayon sa kanya, tanging ang unang bayani lamang ang nakagawa noon, kaya't nagulat at humanga siya sa kakayahan ni Akira. Sa kabuuan, pinagsama ng bahaging ito ang pagsisisi ni Asahina na nais bumawi sa pagkukulang niya kay Akira. At ang paglalim ng samahan ni Akira at Amelia habang pinapanday ang landas patungo sa mas mataas na lakas. Ipinakita rin kung paano, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho sina Akira at Tsukasa na may pasan-pasan na mabibigat na responsibilidad. Higit pa rito, ipinahiwatig na si Akira ay posibleng lumampas pa sa hangganan ng mga bayani at maaaring maging kapantay ng maalamat na unang bayani na minsan ding naglakad sa parehong landas. At dito nagtatapos ang Kabanata 9 ng A status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto nyo ba ng chapter 10? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.